At pagdating sa bahay ni Mr. Wagen, siya ay kumatok. Tulungan natin si Mr. Wagen. Kapag tayo ng tatlong beses, sabihin natin, tok, tok, tok. One, two, three, go. At sabihin natin, Mr. Wagen. Mr. Wagen. Pero wala nang sumasagot sa bahay ni Mr. Wagen. Kaya naisipan ni Mr. Wagen na kumatok ng mas malakas pa. Isa, dalawa, ito. Tok, tok, tok. Mr. Wagen. Pero wala pa rin sumasagot. Kaya naisipan ni Mr. Wagen na kumatok sa pinakamalakas niyong paraan. Isa, dalawa, tatlo. Tok, tok, tok. Mr. Wagen. At wala pa rin sumasagot, kaya naisipan ni Mr. Wiggle na umuwi na lang ng kanyang bahay. At siya muli ay naglakad, bumaba ng mundo, umakit ng mundo, bumaba ng mundo, umakit ng mundo, bumaba ng mundo, umakit ng mundo. At pagdating sa bahay, pagod yung sa pintuan, pumasok sa loob siya na, naligo, kumain at nahulog. At kinabukasan, naisipan ni Mr. Wiggle na bisitahin na kaya si Mr. Wiggle. At si Mr. Wiggle ay gumising, kumain ng almusal, naligo, nagbihis, pinunod sa pintuan, lumabas ng bahay, sinara, nagsimulang maglakad, umakit ng mundo, bumaba ng mundo, umakit ng mundo, bumaba ng mundo, umakit ng mundo. At pagdating sa bahay ni Mr. Wiggle, siya ay kumatok. Patok tayo natin sa tulo. Tok, tok, tok. Mr. Wiggle! Meron ba nang sumasagot? Kaya naisipan ni Mr. Wiggle na kumatok sa mas malakas na paraan. Isa, dalawa, tatlo. Tok, tok, tok. Mr. Wiggle! Pero wala pa rin sumasagot kaya kumatok siya sa pinakamalakas na paraan. Isa, dalawa, tatlo. Tok, tok, tok. Mr. Wiggle! Pero wala pa rin sumasagot kaya naisipan ni Mr. Wiggle na umuwi na lang ang kanyang bahay at siya ay nakaduli. At pagdating sa bahay, pagod na pagod, binuksan ang pintuan, pumasok sa loob siya na, naligo, kumain at nagulog. Ngayon, sabihin niya si Perry, taasan yung dalawang kanay, ipasok ang mga higdalaki. Yan, kinabukasan, sasabayan niyo sa action at kinabukasan, naisipan ng dalawa na bisitahin ang isa't isa. At sila ay gumising. Kumain ng almusal, naligo, nagbihis, at binuksan ang pintuan, lumabas ng bahay, ikinalaki, at nagsimulang magkakat, umakyat ng mundo, bumaba ng mundo, umakyat ng mundo, bumaba ng mundo. At pagdating sa tuktok ng mundo, sila ay nagkita. At sabihin natin, akin ang umaga, Mr. Wagen. Yung umaga, Mr. Wagen. At sila nagkwentuhan, nagbilang sa kanila, mga disimoso pala, no? Nagkwentuhan. At inaabot na sila ng hapon at nagpaalam sila sa isang pila, sabihin natin, paalam, Mr. Wagen. Paalam, Mr. Wagen. Paalam, Mr. Wagen. Paalam, Mr. At Wagen. sila muli ay naglakad pa uwi ng kanilang bahay. Lahat ng bundok, bumaba ng bundok. Umakyat ng bundok at pagdating sa bahay, pagod na pagod, binuksan ang pintuan, pumasok sa loob, sinala, naligo, kumain, at natulog. At yan ay tatapos ang ating kwento. Ating kwento ngayon ay tungkol sa isang silya. Pero hindi ito ordinaryong silya dahil kakaiba ito. Isa itong magic silya. Gusto niyo bang malaman ang ating magic silya ngayong umaga? Yes! Okay. Ang kwento natin ay pinamaganda, ang magic silya ni Titoy. Ito yung kwento ni Russell Molina at guhit ni Marcus Nada. Ito ay mula sa Adarna House Publishing at ito ang harapan ng libro at ito ang likuran ng libro. Saan tayo nagsisimula mga bata? Kasi sabi ng aming kaibigan ko, ang mga bata kasi minsan pag hindi expose sa libro, pag nakakuha ng libro, kung saan nagsisimula magbula. So by telling them that this is the front and this is the back cover and start from the front, nare-remind sila. Again, habit. Maliit lang ang bahay namin, kaya sigurado madali mo akong mahanap. Madalas akong nasa plaza kasama si Titoy. Dito kami nanguhuli ng gagamba at nangahabol ng gabi. Pag dumaan ka, ipapakilala kita kay Titoy. Mabait siya, palabiro at makulit kagaya mo. Pambihira ang tao na, akala mo, pabo. At alam mo ba, meron siyang magic silya. Thanks man, magic talaga. May dalawang bulok na di nabubutas kahit idaan pa sa batong matalas. Di kailangan ng gasolina, konting tulak lang. Aandar na, makulad ang upuan nito at kumikinang ang dara. Minsan, sasakay lang kaming dalawa sa magic silya at bigla itong nagiging kotse! Tabi kayo! Iyaw namin habang nakataas ang aming mga kamay. Minsan, nagiging eroplano pa ito. Ang sarap lumipad at walang biro. Nagiging tren pa ito. Magic talaga. Hep, hep, hep. Saan na naman ang punta mo, ha? Ang laging habol ni nanay pagpatak
labas. Diyan lang po, kasama si Tito eh. Ang layo ko namang sagot. Saan dyan? Sa may buwan po. Sigaw ni Tito, mula sa may tawa sa parang pabo. Di alam ni nanay, pag nakasakay kami sa Magic Silya ni Titoy, kung saan-saan kami nakakarating. Nung isang araw nga, pumunta kami sa palasyo sa May Sapa at meron pang party. Doon, nagko-concert ang mga kuliglig habang nagtatambo ng mga palaka. Rock and roll pa ang tugtog nila. Galing, no? Kahapon naman, nagpunta kami sa kaharian ng mga tilapia. Doon, nagsasalita ang mga isda. Ang gaga ng silya nyo, ha? Ang body ni Haring Blabla. Gusto sana namin siyang isabay, kaya lang mukha siyang malansa. Inalok na lang namin sila ng tinapay at nagpaalam na kami. Paalam! Marami na kami napuntahan ni Titoy sa kanyang kanyang Magic Silya. Mga kuwebang makukulay, mga mansyon sa gitna ng gubat at sari-saring lugar na kakaiba. Bibilib ka. Sayang nga, at kami lang ang nakapamamasyal. Yung ibang mga bata kasi, ayaw makipaglaro. Umiiwas sila kay Titoy tuwing dumadaan siya. Nahihiya ata. Pag nasa plaza sila, di nila niyayaya si Titoy mag-basketball. Di nila pansin ang kotse pag umakalangkata. Di rin narinig ang aeroplano at tren. Tanging nakikita nila, kaya nga ni Titoy. Wala kasi siyang pinti. Ipinanganak si Titoy na di tulad ng ibang bata. Sabi ni nanay sa akin, kaya para makaparoon pa nito siya, kailangan niya ng wheelchair. Oo nga pala, wheelchair daw ang tawag sa Magic Silya ni Titoy. Pero bukod doon, dugtong ni nanay, hindi siya kakaiba sa inyo, di ba? Tara na! Iyaw ni Titoy mula sa labas. Hinihintay na tayo ng prinsesa sa may palayan. May bago na naman kaming pupuntahan. Si Titoy talaga, kahit walang binti, kung saan-saan kakarating. Balang araw, makabibisita rin ang ibang mga bata kay Haring Blabla. Maririnig din nila ang tugtugan sa sapa. Balang araw ay makita nilang walang ipinag-iba si Titoy sa kanila at mahanap din nila ang aking nakita. Isang kaibigan! Tabi kayo, tabi! Dumaan ka sa plaza, dito mo kami makikita, nanguhuli ng dekamba, nakikipagbubulan sa tutubi, at nakasakay sa Magic Silya. Ayan ang Magic